Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ariel. Taga Mindanao din po, partikular sa jazz. Mayroon akong ibabahagi na maikling kwento tungkol sa isang taong pinaniniwala ang aswang. Pero bago yun, ilalarawan ko lang po yung lugar namin, sir. Tahimik doon dahil malayo ang agwat ng mga kapitbahay. Bata pa lang ako, usap-usapan ng aswang yung isang kabaryo namin na itago na lang natin sa pangalang Mang Ibnit. Kahit yung lolo at lola ko, noong maliliit pa lang kami, sinasabi nilang wag daw kaming lumapit sa kanya dahil aswang daw talaga ang lalaking yon. Nung hindi pa ako pinapanganak, nahuli raw ito ng aking lolo, sir, na nasa kulungan ng mga manok nila ng 10 oras ng gabi. Yung kulungan kasi nila ay malaki yun at pwedeng pumasok ang tao sa loob. Pwedeng ang lagyan ng duyan at matulog doon, kaso maliligo ka ng mga dumi ng manok dahil marami nun sa loob. So ayun na nga po, pagkukwento pa ng aking lolo, sir, nahuli niyang nasa loob ng kulungan itong si Mang Ibnit na may dumikit pa na balahibo ng manok sa bibig. Hindi naman po nakita ni lolo na nagnakaw ito o pumatay ng mga manok, lalo na yung malalaki. Pero ang duda niya, kinain daw nito ang iilang sisiw. Nang tanungin kung bakit nandun ng 10 oras ng gabi, namumula ang mga mata tapos naglalaway pa, hindi kagad nakasagot. Yun bang reaksyon, Sir Alex, na parang may kasalanan? At dahil may hawak na sanggot ang aking lolo noon, siguro'y natakot ang kabaryo nilang sinasabing bantog na aswang kung kaya. Nang kausapin ni lolo, humingi ito ng paumanhin at sinabing hinahanap niya lang daw yung inahing manok nila na ilang araw nang hindi umuuwi. Sagot naman ni lolo, napaka-imposible kasi ang layo ng bahay nila mula sa amin, sir. At bakit doon pa talaga maghahanap, di ba? So ang ginawa ng aking lolo, kasi nga kilala naman nila ang taong ito, kinausap niya ng mahinahon at sinabing sa susunod, dapat magtanong muna sa kanila, hindi yung dire-diretsyong papasok sa loob ng bakuran nang hindi man lang nagpapaalam. Paano na lang daw kung mabaril nila ito, di ba? Yung lolo ko naman po, sir, mayroon ding kaalaman pagdating sa mga bagay spiritual. May mga dasal din at may mga panumpa sa aswang. So ayun na nga po, matapos niyang kausapin si Mang Ibnit, umuwi ito, Sir Alex, at dire-diretsyong naglakad ng walang salita-salita. Yun bang reaksyon na parang nahiya? Simula nun, kapag nagkakasalubong sila sa daan, yumuyuko si Mang Ibnit kay lolo at kung minsan ay sumasaludo. Sa lahat ng tao sa baryo namin, Sir Alex, kay lolo ko lang parang natakot itong sinasabing bantog sa lugar namin. Sa pagdaan ng panahon, ang napansin namin sa kanya, kahit matanda na siya, sir, umanaw na lang ang aking lola. Malakas pa rin ang taong ito, maakyat ng nyog at kung minsan nakikita namin sa sapa na nanghuhuli ng isda. Kami naman noon, parang nasanay na lang din sa mga kwento tungkol sa kanya. Kung baga, parang may mga pag-aalangan din, sir, na maniwalang totoong aswang siya kasi wala naman pong nakakita na nagbago ito ng anyo. Hanggang sa isang pagkakataon, kami mismo ng pinsan ko, Sir Alex, ang nakasaksi. Mag-aalas 6 na ng gabi, naglalakad kami ni Leo pauwi galing sa bukid at may pasan kaming 2 buwig na saging. Tig-isa-isa kami, nagmamadali nang naglalakad kasi nga gutom na ng mga oras na yon. Nang makatawid kami ng sapa, pagdating sa kanyugan, laking gulat namin, Sir Alex, dahil may maitim na nakadapa sa unahan, nakaharang sa aming dadaanan. At dahil madilim-dilim na noon, hindi namin naaaninag o maklaro ng husto kung anong klaseng nilalang na yon na sa unang tingin parang net lang na kulay itim. Ngunit kinakabahan kami noon, pinagpapawisan ng matindi dahil gumagalaw ang bagay na yon. Naalala namin ang mga kwento ng aking lolo. So ang ginawa namin ng aking pinsan, Sir Alex,
Hinugot ang itak at ginuhit ng pakros sa lupa. Yan kasi ang turo niya kapag makakita ng aswang sa paligid. At nang lapitan pa namin ng bahagya, bigla na lang tumayo yung bagay na yon na inakala pa naming net at naglakad papunta sa masukal na bahagi ng lugar. Taong nakatawad pala Sir Alex, walang iba kundi ang bantog na aswang sa lugar namin na si Mang Ibnet. Nakatayo ang buhok nito, namumula ang mga mata at nangingitim ang buong katawan. Hindi na namin inalam kung saan ito patungo kasi masukal yung direksyon na pinuntahan ng matanda na yon. At ang ginawa na lang namin dahil medyo nakaramdam ng pag-aalala, dumiretso na kami sir pauwi at habang naglalakad, kahit mabigat ang pasana, winawasiwas namin ang itak Sir Alex para matakot at hindi lalapit ang aswang. Nakauwi naman po kami ng maayos at walang naging problema pero hapong-hapo kaming dalawa ng aking pinsan sa kadahilan ng nagmamadali nga habang naglalakad. Baka mamaya bigla na lang kaming atakihin mula sa likuran kung kaya ganun ang aming ginawa. Nang dahil sa aming karanasan na yon sir, napatunayan namin ng aking pinsan na totoong aswang ang kabaryong si Mang Ibnet. Sabi nga nila, kung minsan ang kwento ay hindi basta likhang isip lamang. Kaya kumalat yan ay dahil merong ugat na siyang pinagmulan. Mga bagay na hindi ka panipaniwala, ngunit tunay at may basihan. At yun lang po sir ang aking maikling kwento tungkol sa kapitbahay naming bantog. Hanggang sa muli. Alias Ariel ng Jose Abad Santos. Good day Sir Alex. Ako po ulit Che ng Cebu. Babahagi ko naman ang kwento ng aking lola tungkol sa nangyari sa kanyang pinsan. Naganap ito matagal ng panahon ang nakalipas kung kailan dalawa pa lang ang anak nila lola at maliit ang isa. Yung panganay ng aking lola ay madalas nagkakasakit kaya madalas din na dinadala sa albularyo sa kabilang sityo. Magaling ang albularyo na yun sir dahil gumagaling talaga ang mga tiyuhin ko sa kanya. At siya nga pala, iisang baryo lang ang lola ko at ang pinsan niyang si Bernadette nakatira. Sa kabilang purok lang yon at hindi masyadong malayo mula kina lola. Yung baryo po nila sir ay tahimik at payapa dahil malalayo ang agwat ng mga kapitbahay tapos paanan ng bundok kung kaya halos kakahuyan ang makikita mo sa paligid. Ang pinsan niyang si Bernadette Sir Alex ay buntis nung mga panahon na yon. Nung lumalaki na ang tiyan, madalas itong sumasakit tuwing gabi kung kaya madalas silang nagpapacheck up at ang sabi lang ng doktor sa kanila, normal lang naman daw po ang lahat at dala lang ng pagbubuntis. Isang araw noon, nagpunta siya kina lola at nagtanong kung saang albularyo pwedeng magpatingin. So sinamahan siya ng aking lola sa kabilang baryo sa albularyo na dinadalhan niya sa kanyang mga anak. Pagdating doon ang sabi nito, kaya raw sumasakit ang tiyan ng pinsan ni lola ay dahil may aswang na bumibisita sa kanya minsan kapag malalim na ang gabi. Ang pinagtataka naman ni Bernadette, wala naman daw po silang napapansin o nararamdamang may presensya ng aswang sa paligid ng bahay nila. Sagot ng albularyo, may aswang ba na magpapapansin sa buntis, di ba? Kaya hindi mo talaga malalaman na nandyan lang pala yan nakamasid. Saad pa nito, bago matulog ay ugaliing magdasal at kada hapon, magsaboy ng asin sa palibot ng bahay at magpausok ng mga tuyong dahon na may halong goma at kamangyan. Matapos nun sir ay naging maayos naman po ang kalagayan ng buntis. Hanggang sa makapanganak siya. Nang isilang ang bata, binalik kaagad nila ito sa albularyo at binigyan ng pangontra. Sabi ng albularyo, kahit sinong masama o may magtatangkang masama sa bata ay hindi makakalapit dito. Basta suot lang lagi ang pangontra. So ayun na nga, nung maayos naman ang kondisyon ng bata, tinigilan na niya ang pagsaboy-saboy ng asin at pagpapausok tuwing hapon.
Wala naman pong problema at okay lang po sila noon. Makaraan ng ilang buwan, maliit pa ang anak ni Bernadette. Minsan 9:00 ng umaga, sir, may matandang huminto sa tapat ng bahay nila na nagbebenta ng mga gulay na luto na at nakabalot na sa plastik. At dahil nasa labas ng bahay nun si Bernadette, karga-karga ang maliit na anak, tinawag siya ng matanda at inalok ng paninda. Pero bago yun ay pinasok niya muna ang bata sa loob ng bahay at pinabantayan muna sa kapatid dahil mamimili ng ulam. Pagkalabas, "Tay, baka gusto mo ng mga gulay na luto na. Bili ka, masarap ito oh." Dala na rin ng pagkahabag Sir Alex kasi nga matanda na ang nagbebenta. Bumili rin si Bernadette. "Anong gulay po ba yan, Lola?" Meron akong ginataan dito na langka. Masarap ito. Ako mismo nagluto niyan." "Ay oo, sige po, pabili niyan. Paborito ko rin po yan eh." Nagpakilala ang matanda Sir Alex na bago lang daw sila ng asawa niya lumipat sa baryo na yon. Dalawa lang sila kasi wala naman daw po silang anak. Taga-kabilang purok lang pero medyo malayo-layo yun mula kay na Bernadette. Dagdag pa na saad nito, marunong daw siya manghilot Sir Alex, lalo na sa mga batang may sakit at yung mga nabati ng mga taong may nunal sa dila at yung mga naingkanto. Pagkarinig ni Bernadette, natuwa naman siya kasi nga may nakilalang manghihilot at marunong din manggamot. Hindi na kailangang magpunta sa kabilang baryo para magpatingin sa albularyo. So isang araw nun Sir Alex ay nagpahilot si Bernadette sa matanda na nakilala niya sa pangalang Dading. Sumasakit-sakit din ang katawan niya kasi noon dahil sa mga gawaing bahay. Katunayan, nung time na yun ay kasama niya sa bahay ang kapatid na babae kasi nga para may alalay. At yun na nga po, habang hinihilot siya ng matanda sa kubo, napansin niya sir na hindi ito mapakali sa tuwin inilalabas ng kapatid niya ang maliit na bata. Pasimple umano itong tumitingin sa paslit hanggang sa parang hindi nakatiis kung kaya nagsalita at sinabing wag daw ilapit sa kanya dahil sinisipon siya. At eto pa, may kakaibang reaksyon umano ang matandang ito, yung tinatakpan niya ang kanyang ilong kapag nasa malapit ang bata. So wala lang naman po sa kanila yon Sir Alex, hindi na pinansin ng pinsan ng aking lola. Naging madalas pa ang pagpapahilot ni Bernadette Sir Alex sa matanda. Sa isang buwan kung minsan ay nakakaapat daw siya. Masarap daw kasi maghilot. Talagang nawawala ang kanyang mga nararamdamang sakit sa katawan. Pero ang hindi niya alam, mayroon itong masamang binabalak. Isang araw, 2:00 ng hapon, nagpahilot ulit si Bernadette sa matanda Sir Alex kasi sumasakit ang kanyang tiyan noon. So, nung nagsimula na sir, sa di maintindihang pangyayari, nakaramdam umano si Bernadette ng matinding pagkaantok habang hinihilot ang kanyang dibdib at tiyan. Sobrang sarap daw ng kanyang pakiramdam kung kaya di nagtagal nun ay talagang nakatulog siya. Sa umpisa ay parang nanaginip umano siya ng sobrang sarap sa pakiramdam. Yung tipong parang naglalakad daw siya sa ulap. Ngunit di nagtagal, bigla namang nahulog sa putikan na kulay itim. Nakainom ng marami kaya suka raw siya ng suka. Pagkatapos nun, takbuhan na naman daw ang kanyang panaginip. Takbo sa gubat dahil hinahabol umano siya ng isang nilalang na parang isang aswang. Hanggang sa madapa siya sir kung kaya naabutan siya ng aswang. Kumuha raw ng putik ang nilalang pagkatapos ay pinainom sa kanya. Simula nun, suka na siya ng suka. Hanggang ilang sandali pa, nagising siya Sir Alex at wala na ang matanda. Kundi ang nakikita niya, ang kanyang mister na nasa harapan, ang kapatid at yung anak nilang maliit. Takang-taka ang dalawa dahil kanina pa umano natutulog si Bernadette. At kahit anong ginawang paggising ng kapatid niya ay hindi nagigising at naglalaway pa. Nagtataka rin yung kapatid niya noon kasi bigla na lang daw nawala yung matanda roon.
Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Anong wala? Ano bang nangyari? Nagpahilot lang naman ako, natulog. Kanina ka pa natutulog dyan eh. Di ka naman nagigising. Nasa na yung naghilot sa'yo? Wala na rito. O asa na nga? Hindi ko alam. Bakit kaya ako nakatulog ng matagal? Ewan ko nga sa'yo. Nasa na yung naghilot sa akin? Ay malamang umuwi siguro kasi natulog ka. Ayaw kang madistorbo. Ang bilis daw ng oras sir kasi nga madilim na ng mga sandali na yon. Akala ng mag-asawa okay lang ang lahat. Hanggang kinabukasan lang nun, nakaramdam ng hindi maganda si Bernadette. Suka siya ng suka, naglalaway at wala na itong ganang kumain. Tapos yung laway niya sir, hindi umano napuputol. At eto pa sir, sa mga sumunod na araw, nabalitaan nilang umalis na yung lalaking asawa ng manghihilot dahil namatay daw yung asawa nitong matandang si Dading na naghihilot kay Bernadette. Matapos noon, lumala ng lumala ang sitwasyon ng pinsan ni Lola na kahit sariling anak, ayaw na niyang lumapit dahil masusunog daw siya. Basta nawala ito sa tamang katinuan sir kung kaya inilayo sa kanya ang bata. Isang araw lang ang lumipas, dumating sa punto na ginapos nila ito Sir Alex dahil nananakit at ayaw na ring lumabas ng kwarto. Napakalakas daw ni Bernadette noon at yung boses niya ay nag-iiba na. Sa puntong yun ay wala na silang sinayang na oras. Dali-dali nang sinundo ang isang albularyo sa kabilang baryo. Pagdating nito sa bahay ng pinsan nila Lola, nalamang hinawaan daw sir ng pagkaaswang si Bernadette sa pamamagitan ng pagpasa ng bertud gamit ang bibig. Ginamot ito ng albularyo, pinainom ng langis, dinasalan at kung ano-ano pang ritual ang ginawa. Hanggang sa kabutihang palad, may lumabas na itim na usok sa kanyang bibig at sumuka ng napakalapot na likidong kulay itim. Mabuti na lang at naagapan kaagad dahil kung hindi Sir Alex ayon sa manggagamot, magiging aswang daw itong kaibigan ni Lola na si Bernadette. At kapag nagkaganon, mahihirapan na silang pagalingin ito. May tsansa naman pero napakaliit na lang. Wala silang ibang pinagdududahan kung sino ang gumawa nun kundi yung matandang nagpakilalang si Dading na naghihilot sa kanya. Paliwanag ng albularyo, malamang sa malamang binugahan daw si Bernadette ng mga orasyong pampatulog habang hinihilot. Kaya nakaramdam ito ng matinding pagkaantok hanggang sa tuluyan ngang humiwalay ang kanyang diwa. Pagkatapos ay doon na isinagawa ang balak nitong masama na malamang sa malamang hindi lang basta panghahawa Sir Alex kundi ipinasa raw talaga ang pagkaaswang kay Bernadette kasi nga makalipas lang ang ilang araw noon namatay daw yung matanda na yon at umalis naman kaagad yung lalaking asawa nito. At eto pa Sir Alex, nang mahimasmasan si Bernadette wala umano siyang naalala sa mga nangyari sa kanya basta ang huling naalala, nagpahilot lang daw siya sa matanda pagkatapos noon ay nakatulog na. So ibig sabihin, nung nagising siya Sir Alex mula sa pagkakatulog ay parang may sumanib na raw sa kanya. Kasi yung mga pagwawala na ginawa niya, hindi niya raw talaga yun maalala. At isa pa, yung mga sagot daw niya nun ay kakaiba. Kung minsan nga naman, may mga taong akala natin mabuti ang kalooban, kung kaya nagtitiwala rin kaagad. Kung maalala nyo kasi, base sa kwento ng pinsan ni Lola, yung matanda na yun ayaw pa nga nitong lumapit sa kanya ang bata dahil mahawaan daw ng sipon niya. Ngunit paliwanag ng albularyo, kaya ayaw niyang lumapit ang paslit ay dahil mayroon itong pangontrang suot sa katawan, pangtaboy, sa kahit na anong masasamang nilalang para hindi makalapit. Yun daw talaga ang dahilan at hindi yung mahawaan ng sipon. Pagkukunwari lang umano yun para maisatupad ang balak nitong ipasa ang pagkaaswang. Kaya sising-sisi talaga si Bernadette sa mga nangyari na kung bakit nagtiwala pa sa taong hindi niya naman gaanong kilala.
Salamat na lang siya dahil sa huli. Naagapan naman at gumaling siya. Simula nun, hindi na nagtitiwala ang pinsan ni Lola Sir Alex sa mga taong hindi niya kilala. Nagkaroon din talaga ng trauma sa masalimuot na pangyayari sa buhay niya. Paano na lang daw kung tuluyan siyang naging aswang? Paano na lang daw ang kanyang anak na maliit pa? Kaya simula nun, nag-iingat na talaga siya. At yun na po Sir Alex ang kwento ng aking lola. May babahagi pa tayo pero sa susunod na lang ang iba. Lubos na gumagalang. Che-che ng Kabisayaan. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.